Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Yun lang po ang aming konting hiling. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Ayun lang po. Maraming salamat. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat nga nandito kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Panginoon, buksan mo ang lahat ng tagapakinig, ang kanilang isip, ilang puso, na ikaw ay makilala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 33 hanggang 37. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 33. Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 33. Mag-ingat. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Ito ang sinasabi rito. Maging handa ang bawat isa sa atin. Yan. Mag-ingat. Yan ang sinasabi dito sa 34. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinagbabahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutosan ang bantay pinto na laging handa sa kanyang pagdating. Anong sinasabi dito sa versikulo 34? Inuutosan ang bantay pinto nga laging handa. Yan. Ihanda ang ating sarili, dahil hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon. Walang nakakaalam sa pagdating ng ating Panginoon. Pero nagbilin ang ating Panginoon nga laging handa tayo. Ihanda natin ang ating sarili sa pagbalik ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Itong ihanda ang ating sarili. Maniwala tayo nga si Jesucristo ay Diyos. Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin na lagi tayong handa. Manalangin, laging manalangin, dahil hindi natin alam ang kanyang pagdating, ang kanyang pagbabalik. Kailangan lagi tayong handa, dahil malapit na
ang pagbabalik ng ating Panginoon. Nagpaalaala ang Diyos na ihanda ang ating sarili. Baka abutan tayo na hindi handa. Ayan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan, sa versikulo 34. 35. Ito ang sinasabi dito sa 35. Gayon din naman, maging handa kayo. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Yan ang sinasabi dito sa 35. Hindi natin alam kung anong oras dumating ang ating Panginoon. Sa umaga, sa ating gabi, sa madaling araw, o sa umaga. Yan ang sinasabi rito. Nga kailangan laging handa tayo. Kaya ang pagdating ng Panginoon, biglaan ito. Walang nakakaalam ito. Kaya sinasabi, handa ang ating sarili. Mga kapatid kaibigan, pag hindi pa kayo handa, ihanda ngayon ang ating sarili. Baka biglang dumating ang ating Panginoon, hindi tayo handa. Ayan. Nagpaalaala ang Diyos nga ihanda ang ating sarili. Dahil babalik ang ating Panginoon. Hindi natin alam ang oras sa kanyang pagbabalik. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kaligtasan. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Sundin ang kanyang mga utos. Ayan ang paghahanda, mga kapatid kaibigan. Dahil pag hindi kayo handa, delikado mga kapatid kaibigan. Dahil mga pangalan lamang ang nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang maliligtas. Ang mga pangalan hindi nakasulat, tiyak itatapon sa lawa na po. Ayan, ibig sabihin mga kapatid kaibigan, ihanda ang ating sarili. 36. Ito ang sabi rito. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Yan ang sinasabi rito. Baka sa kanyang biglang pagdating, naabutan tayo nga natutulog. Ibig sabihin, hindi handa. Yan ang ibig sabihin ito, natutulog. Kailangan handa tayo lagi. Ihanda ang ating sarili. Baka biglang dumating ang ating Panginoon, hindi tayo handa. Talagang mapapahamak ng mga hindi naghanda. Yan. Nagbabala ang Panginoon na laging handa. Ihanda natin ang ating sarili. Ayan. 37, last verse. Ito ang sinasabi rito. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Sinasabi niya sa lahat. Sa buong mundo. Lahat.
Sinasabi niya ito nga laging handa. Kay ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo'y maligtas. Kaya nagpaalala ang Diyos na lagi tayong handa para tayo ay makasama niya doon sa kanyang kaharian. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Laging handa. Ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon. Para tayo ay isama niya doon sa kanyang kaharian. Pag hindi handa, hindi ka makasama, mga kapatid kaibigan. Dahil hindi ka naganda eh. Hindi ka nananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga tao na hindi naniniwala, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Ayan, mapapahamak. Dahil Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Bukas na naman tayo magpapatuloy. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Nga siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe nito na sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.